Itong bansang ito ay umalis sa Katolisismo noong 16th century at hindi lang yan, pinersecute pa nila ang mga Katoliko noong 17th century onwards. Pero recently, sa news, eto ang laman. Of course, ang bansang tinutukoy ko ay ang United Kingdom, particularly England. Paano nangyaring dumadami muli ang Katoliko sa kanila? Watch until the end of the video to find out. Hello, I'm Jay Ariga, host of this channel. Ano ang topic natin today? Simulan natin sa pagbabasa ng headline na ito. Catholicism spreads amongst young Briton longing for something deeper. Ito pa ang isang headline. Catholics now outnumber Anglicans among Gen Z in the UK, study suggests. Paano nangyayari ito? At hindi ko sinasabing bad thing ito ha. This is a very good development sa Inglaterra at sa United Kingdom. Kung di nyo alam kung bakit big deal ito at baka isipin nyo OA ang pagkagulat ko, hayaan yung magbalik tanaw tayo sa history ng Catholicism sa UK. Cue balik tanaw music. Ang pinakamaagang record ng Christianity sa Britain ay noong 2nd to 4th century pa. Mula sa tinaguriang first Christian martyr ng Britain na si Saint Alban. No relation to the great Dr. Alban. Hello Africa, tell me how you doing. Hanggang sa mga bishops na umattend ng Council of Arles noong 314 AD na sina Eborius of York, Restitutus of London, and Adelphius. Kung bakit katunog ko si Harry Potter, ay hindi ko rin alam. Filthy little mudblood. Naging makulay ang Catholic Christianity sa iba't ibang isla sa UK. Si St. Patrick ang nagdala ng Kristyanismo sa Celts. Kung alam nyo yung NBA team na Boston Celtics, dun galing ang salitang iyon. Si St. Augustine of Canterbury ang nag-convert ng mga Anglo-Saxons sa England. Noong 11th century ay naging simbolo ng church authority si St. Thomas Becket. Becket ko nasabi ito dahil linabanan niya ang mga hari noon. Okay naman ang relasyon ng simbahang Katoliko at ng Inglaterra until nagkaroon ng divorce ang throne ng hari ng England at ng simbahang Katoliko. And when I say divorce, it's both literally and figuratively. Ito ay noong 1530s. Si King Henry VIII ay gusto niyang ipa-annul ang marriage niya sa asawa niyang si Catherine of Aragon. Kaso ayaw ng simbahan under Pope Clement VII dahil para sa simbahan, valid ang kasal ng dalawa kahit hindi sila magkaanak na lalaki. Kaya noon pa man makikita mo na naninindigan ang simbahan against divorce. Dahil dyan ay humiwalay ang England from Rome at nabuo ang Anglican Church, also known as the Church of England. Mula noon ay naging medyo rocky ang relationship ng Inglaterra at ng simbahang Katoliko. And by rocky, I mean pinagpapapatay nila ang Katoliko under Queen Elizabeth I. Pinagha-hunting ang mga pari, illegal ang magmisa, similar sa ilang mga Muslim nations ngayon. Ang mga faithful Catholics na nag-eyeball in secret, ang tawag sa kanila ay recusants. Pero kung follower kayo ng podcast na ito, kung saan may pinapatay ng mga Katoliko, doon naman umusbong ang heroes ng ating pananampalataya o saints, gaya ni na Saint Edmund Champion and Saint Margaret Clitheroe na parehong martyr of the faith. Nagpatuloy ang persecution for almost 300 years hanggang noong 1829 ay nagbalik ang civil rights ng mga Catholics sa tinatawag na Catholic Relief Act. At dahil dyan ay unti-unting nanumbalik ang pananampalatayang Katoliko sa UK. Nakapag-produce din nga sila ng modern-day saints gaya ni na Cardinal Newman at London-born Carlo Acutis. At bago tayo magpatuloy, kung gusto nyong matuto pa lalo tungkol sa pananampalatayang Katoliko, hihingila ako ng konting pabor. Baka pwede namang pasubscribe naman dyan. Pa-like na rin ang video at papindot ng notification bell. Pakonsuelo nyo lang po sa akin. Thank you. Mga libreng ways yon to support the podcast. Pero kung gusto nyo pang suportahan ang ating podcast, may aklat akong sinulat na pinamagatang Conservative Ka Ba? A 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Kung napapansin nyo ang napapansin ko na ang Christian values nating mga Pinoy ay unti-unti nang nabubura ng makabagong kultura, pues itong aklat na ito ang para sa inyo. Sinulat ko ito in Taglish para madaling basahin. Ang 3-step approach ay prepare, paano makipag-usap, study, ano bang sasabihin mo, and apply,
paano ko gagamitin ang mga natutunan ko. Available ang aklat sa St. Paul's Bookstore o sa Shopee link na ilalagay ko sa description ng video na ito. Okay, magpatuloy na tayo. Dumadami na ang Katoliko sa UK. Yay! Basahin natin itong headline mula sa National Catholic Register. Surge in adults entering church in England this Easter prompted by internet tradition. Ang nakakamangha dito ay dumadami ang pagpasok sa Catholic Church ng mga adults. Ibig sabihin, hindi dumadami ang Catholics dahil binibinyagan sila nung bata pa sila. Marami ang nag-convert na adults. Desisyon nila ito. Choice nila maging Katoliko. Ito pang isang article. Basahin ko. David Stewart, a priest in Edinburgh, started a young adults Catholic group with about 30 people 3 years ago. He now has 100 regular young attendees at Sunday evening mass and over 200 people in a WhatsApp group. Sabi pa ni Stewart sa article, wala daw background sa religion ang mga ito at 60 to 80% daw ay lalaki. Marami ay nagtatrabaho sa software at financial services. Ito pa sabi ni Stewart na maaaring sagot kung bakit nagsisilipatan ang mga ito to Catholicism. They're looking for something deeper. Hindi naman siguro balon ang hinahanap nila. Ito naman ang sabi ni Archbishop Mark O'Toole. Marami daw sa mga converts na ito ay nagbalik Katoliko dahil nakita nila dito ang clarity and certainty. Sabi pa ni Archbishop, naghanap muna daw sila ng sagot sa internet pero eventually nahanap nila ang sagot sa Catholic Church. They are not extremist or fundamentalist, sabi ng Arsobispo. But they have been looking for something and the words they use a lot about the Catholic Church is coherence and consistency. At minsan sa buhay ng isang tao, mahirap malaman kung ano ang tama at mali. Kung wala kang magiging gabay, baka mauwi ka sa tinatawag na moral relativism kung saan ang Diyos mo ay ang iyong sarili. Kung ano ang tingin mong tama at mali, yun ang masusunod. But the book of Judges warned us against this. Sabi dito, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eye. Hindi mo na kailangan alamin mag-isa kung ano ang tama at mali. Dahil meron tayong hari, ang Panginoong Hesukristo. At meron tayong gabay, ang simbahang Katoliko. Ito ang nakita ng mga nag-convert sa Inglaterra. Clarity sa mga turo. For hundreds of years, isang simbahan lang ang nanindigan against contraception. Lahat ng Protestant churches ay nagpalit ng turo tungkol dito. Isang simbahan lang ang naninindigan against the redefinition of marriage. May ibang Protestant churches na inaalaw ang divorce at remarriage at maging LGBTQ plus same-sex marriage. Ang Catholic Church lang ang nag-iisang simbahan na kayang matrace sa Panginoong Hesukristo ang kanyang roots na may gabay ng Espiritu Santo. Kaya kung di ka Catholic, subukan mong gawin ang ginawa ng mga British converts na ito. Inexamine nila ang Catholicism. Sa Middle East, nagsimula ang Christianity, pero seemingly kakaunti lang ang Kristiyano dito, lalo na Katoliko. Ang hindi alam ng marami ay hindi tumigil ang paggalaw ng Espiritu Santo sa lugar na ito dahil as time goes by, padami ng padami ang bilang ng Katoliko dito. Pero hindi maingay. In fact, in most places, palihim kahit pa sa gitna ng persecution. In this video, i-countdown natin ang top 10 Arab Muslim countries na dumadami ang Katoliko. Stay until the end kasi ang number 1, sigurado ako, hindi nyo alam nakakaiba ang sitwasyon nila sa Middle East. Alright. Simulan na natin sa number 10. Mauritania. Makikita nyo kung gaano kakonti ang Christian-friendly country sa Arab world kung sinimulan natin ang number 10 sa isang bansa na sobrang maliit pa rin pero buhay at matatag ang growth ng Katoliko. Bawal mag-evangelize sa Mauritania. Islam ang state religion. Karamihan sa mga Kristiyano ay foreign aid workers at migrants. Ganun pa man ay may pag-asa. Sabi dito sa article na ito, how Mauritania's tiny Catholic population has stood out in humanitarian work. Hindi namimili ang Catholic Church sa Mauritania kung sino ang tutulungan. Tinutulungan nila Catholic ka man o non-Catholic. Sabi ni Bishop Martin Albert Hape, despite the small number, the demands of the Catholic Church in Mauritania are high. As Catholics, we are there for all Mauritanians. We want to show through our way of living together and our activities that God loves all people. Question, sino ang star of evangelization? Kung alam niyo ang sagot, ilagay nyo sa comment section below. Ang sagot is si Mama Mary.
Ang number 9 country natin is Tunisia. And ayon sa article na ito, Marian procession in Tunisia brings Catholics and Muslims together. Ayon sa article, every year ay may procession of Our Lady. It's a display of religious tolerance in the country despite extreme Islamic movements noong 2010. Nagpa-participate ang Muslims sa procession na ito. Ang dami ng Catholic sa bansa is 25k to 30k lang. At gaya ng ibang North African countries, dumadami ang Catholic converts from Islam to Catholic Christianity sa bansa nila. Hindi pa sila criminalized, ay patago pa rin ang pag-practice ng faith ng mga ito out of fear of family rejection and sometimes violence. Sino ang batang 90s dito? Naalala niyo ba ang Gulf War noon? Sino ang sinakop ng Iraq? Pakilagay sa comment section kung naalala niyo pa. Dahil ang number 8 country natin ay itong bansa na ito. Kuwait. Maliit lang ang bansang Kuwait, pero malaki ang impact nito sa religious freedom. Makikita natin sa article na ito ang cathedral sa lupa na dinonate ng pamahalaan ng Kuwait. Alam niyo ba na ang mga citizens ng Kuwait ay minority sa sarili nilang bansa? Ibig sabihin, noong 2023, sa 4.82 million na inhabitants nila, 1.53 million lang ang Kuwaitis. Habang 3.29 million ay Arabs and Asians. And of course, alam naman natin na kapag may Asians, may Indians at Pinoys. And naniniwala ako na tayong mga Pilipino ay sadyang nadapuan ng Christianity 500 years ago upang ma-incubate ang relihiyon at sa makabagong panahon, tayo naman ang mag-e-evangelize sa buong mundo. Alam niyo ba, tuwing May, nagse-celebrate din ang mga Pinoy sa Kuwait ng Santa Cruzan at Flores de Mayo. Pero despite that, nakakaranas pa rin ng challenges ang Kuwaiti Catholics. Limited ang kanilang facilities para mag-worship and kung saan dumadami ang Katoliko, asahan niyong laging may fundamentalist na nag-oppose sa kanila. Ganun pa man, ang Kuwait ay nasa proteksyon ng Our Lady of Arabia. Ang susunod na bansa, ang pinakamayamang bansa in the Arab world. Baka pamilyar na kayo dito dahil sa airlines nila. Alam niyo na ba ang sagot? At number 7, Qatar. Ang Qatar ay may growing Christian community. Kabilang of course ang Catholics. Noong 2008, tinayo ang unang Catholic Church sa Doha, ang capital ng Qatar. Ito ay ang St. Mary's Roman Catholic Church. Ito naman ang Our Lady of the Rosary Catholic Church sa tinatawag na Church City. Expats din ang nagdala ng Catholicism sa Qatar at hulaan niyo ulit kung anong lahi. Pinoy, of course. Ayon sa graph na ito, until early 2021 ay umabot sa around 300k ang Catholics sa Qatar. At number 6, lumalapit na tayo dun sa territory na marami akong friends sa bansang ito, and it is United Arab Emirates. Lalo na sa Dubai. Maraming simbahan ang tinayo sa tulong pa mismo ng gobyerno. Ang mga Kristiyano dito ay diverse. May Pinoy, Indian, African, Korean, American, you name it. Ang pananampalataya nila ay multilingual, multicultural, at buhay na buhay. And ang St. Mary's Catholic Church sa Dubai ay potentially the largest parish in the world, kung saan tinatayang 350k ang parishioners nila. Ang pagdami ng Catholic sa UAE ay dahil na rin sa kanilang economic expansion at need nila mag-attract ng more foreign workers. Tunay na ang Panginoon hahanap at hahanap ng paraan upang makarating sa malayo ang gospel. And by the way, if you're getting value from this video, pindutin nyo ang subscribe button down below. Please naman, paki. And while you're at it, pakipindot naman ang like button. Uy, pati yung notification bell para lagi kayong updated sa bagong episodes. Okay, number 5 na tayo. At hindi lang siya number 5. Number 23 din siya. Jordan. Solid ang suporta ng gobyerno ng Jordan sa Kristyanismo. 1.15% lang ang Catholic sa buong population nila. Around 130k in total, pero mabilis ang growth. Alam niyo pa ba kung ano ang nasa Jordan? Edi ang Jordan River. Ito ay nasa pagitan ng Jordan at Israel. Ito lang naman ang river kung saan maraming biblical events ang nangyari. Ang pagtawid ni Joshua sa Promised Land, ang pag-heal ni Naaman by the prophet Elisha, and of course, yung baptism lang naman ng Panginoong Hesukristo. Kaya really fitting na dumadami ang Katoliko sa Jordan. Pop quiz. Alam niyo ba kung saan papunta si San Pablo sa Acts of the Apostles para pumatay ng maraming Kristiyano? Di ba nga may sikat na story kung saan siya nabulag?
Naglalakbay siya sa road to Damascus. Alam niyo ba kung saan ang Damascus? Ito ay nasa number 4 country natin, Syria. Nabawasan ng matindi ang Katoliko at Christian sa Syria dahil sa gyera ng ISIS. Kung noong 2011 ay 10% ang Christians doon, noong 2022, 2.5% na lang. Pero kahit sa gitna ng gyera at authoritarian rule, buhay pa rin ang loob ng mga Kristiyano sa Syria. Ayon kay Archbishop Jacques Morad, Jesus wants His church to remain in Syria. Kaya may matibay na Christians na nanatili doon at itinaguyod muli ang dati malaking simbahan. Okay, nasa top 3 na tayo. So number 3, ito ang lugar na dating tawag ay Mesopotamia. Walang iba kundi ang modern day Iraq. Rock your body! Come on, come on! Rock your body. Sorry, ang corny. Bago ang war, may 1.5 million Christians doon, including Catholic sa Iraq. Pero nagsilika sila dahil sa gyera. Ngayon ay nasa 300 to 400k na lang. Pero ngayon may pagbabago. Not too long ago, bumisita si Pope Francis sa Iraq na may panawagan to rebuild and nabuhay muli ang Catholic communities sa lugar. It's the first time na may Pope na dumalaw doon since nung nag-promise si Pope John Paul II more than 20 years ago. Hindi lang ito natuloy dahil sa Gulf War noon. Ang dominant sa Iraq ay ang Chaldean Catholics at around 82% ng mga Catholics doon. Kung parang narinig nyo na ang salitang Chaldean, ito ay marahil sa Ur of the Chaldeans kung saan pinanganak si Abraham. Number 2, Egypt, home of the Coptic Orthodox Church na according to tradition ay na-establish ni Evangelist Mark. Yung nagsulat ng Gospel of Mark, 10 to 15% ng population ay Christians, including Catholics. In terms of numbers, ang Egypt ang may pinakamaraming Christians sa Middle East. Bakit significant ang Egypt? Kung natatandaan nyo ang Book of Exodus, dito lang naman na-enslave ang mga Israelites ni Pharaoh at pinalaya ni Moses. Ito ang naging prefiguration sa ating Exodus naman from sin led by the new Moses, Jesus Christ. And lastly, pagdating sa Arab world, ang number 1 country na may pinakamaraming Kristiyano at Katoliko ay Lebanon. And it is still growing. 40% ng population ng Lebanon ay Christians. Hindi lang yan, may constitutional protection pa sila. Sa maniwala kayo o sa hindi, nasasaad sa constitution nila na ang presidente ng Lebanon ay dapat isang Maronite Christian. Sa Lebanon ay may mga cathedrals sa bundok at vibrant ang mga Christian schools. Also matatagpuan dito ang malaking statue ni Mary sa Shrine of Our Lady of Lebanon. Ang Lebanon ang beating heart of Catholicism in the Middle East. Alam niyo ba kung ano ang nag-iisang bansa sa mundo na walang pumuntang misyonero pero naging Katoliko? Hindi man dominant ang Katoliko sa bansang ito, in fact, more than half daw sa bansang ito ay walang relihiyon, pero ayon sa report noong 2024, 58,000 daw ang bininyagang Katoliko sa bansang ito na may 13.7% increase from the previous year. Ang bansang tinutukoy ko ay ang birthplace of K-pop at K-drama. Walang iba kundi South Korea. Alam niyo ba na may kakaibang kwento ang Catholicism sa Korea? Ito lang naman ang bansang in-evangelize nila ang sarili nila maging Katoliko-Kristiyano. Yan ang pag-uusapan natin sa episode ngayon. At kung gusto niyong malaman kung bakit dumadami ang Katoliko sa South Korea ngayon, watch until the end of the video to find out. Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga interesting facts about the Catholic faith. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang paglaganap ng Catholicism sa South Korea. Nagkaroon ako ng matinding interes sa kwento na ito mula nung nakapunta ako sa shrine ng Korean saint na si Saint Andrew Kim Taegon sa Bocaue, Bulacan. Alam niyo ba kung paano napadpad ang Catholicism sa Korea? Kaya nga kayo nanonood ng video na ito, di ba? Para malaman nyo. Kaya, simulan na natin. Noong 1700s, dumating sa Korea ang Catholicism hindi sa pamamagitan ng mga missionaries, kundi sa pamamagitan ng mga aklat na sinulat ng Jesuits mula sa China. Ang mga Confucian scholars na kung tawagin ay Silhak, nung natutunan nila ang Western ideas gaya ng agham, filosofiya at relihiyon, namangha sila. Of course, kabilang sa mga natutunan nila ay ang Christianity. One God and salvation through our Lord Jesus Christ. Noong 1784, isang binatang Koreano na nagngangalang Yi Seong-hun ang pumunta sa Beijing at nagpabautismo sa isang Jesuitang pari. Pagbalik niya sa Korea, siya ang nagdala ng Catholic faith doon. And just like that,
the Korean Catholic Church was born nang walang pananakop ng Kastila o Portuges. Ang Korean Church ay pinalaganap lang solely ng laiko sa simula nito. Sila-sila lang ang nagbabaptize sa isa't isa dahil ito lang naman ang sakramento na pwede nilang gawin. At ang unang mass na sinelebrate sa Korean soil ay preneside ng isang Chinese priest na si Father James Zhu Wenmo on Easter Sunday, April 5, 1795. Noong 1800s, lumalaganap na ang pananampalataya. Nagpo-form na sila ng Christian communities. Hindi ito nagustuhan ng Joseon Dynasty. Taliwas daw ang Katolisismo sa paniniwala ng Confucianism. Ayaw daw kasi mag-perform ng mga Catholics ng ancestral rites na central sa Confucian practice. Kaya as usual, persecuted na naman tayong mga Katoliko under Queen Jongsun. Noong 1836, isang Frances na misyonero ang palihim na pumasok sa Korea, si Saint Laurent Imbert. Inappoint siyang Vicar Apostolic of Korea. To cut the long story short, pinatay siya. Noong 1845, na-ordain ang first native Korean priest na si Saint Andrew Kim Tae-gon. And as mentioned, may shrine siya sa Bukawi dahil sa kanyang paglalakbay ay napadpad siya sa Pilipinas. Si Saint Andrew Kim Tae-gon ay nahuli at pinatay ng kapwa niya Koreano nung 25 years old pa lang siya. Tinatayang 10,000 Korean Catholics ang minartir nung panahon na yon for their faith. Matapos ng maraming persecution na dinanas ng simbahang Katoliko sa Korea, ay nagsawa din ang mga persecutors nila dahil noong late 1800s, nagbukas ang Korea sa mundo. Kaya nakadalaw muli ang mga French missionaries at nakapagpatayo na rin sila ng simbahan doon sa wakas. Mula noon ay umusbong ang pananampalatayang Katoliko. Noong naging annex ng Japan ang Korea noong 1910 ay umabot na sa 70,000 ang believers doon. However, di kalaunan ay nasuppress na naman ang pananampalataya dahil pinilit ng mga Hapon na i-adapt ng Korea ang Shintoism. Marami na namang Catholic Korean priest and lay people ang nakulong. Nakakuha lang sila ng break noong na-liberate ang Korea noong 1945. Pero nahati naman sila into North and South Korea. Kung saan sa North ay maraming Christians ang pinaghahunting at giniba pa ang mga simbahan doon. Okay, bago natin pagpatuloy ang kwento ng Korea, if you're getting value from this video, bakit pwede naman paki-hit ng subscribe button down below? At total, nandyan na rin naman na kayo. Paki-like na din naman ang video and hit that notification bell. What do you think? Ang pananampalatayang Katoliko mas umusbong sa gitna ng persecution. Kaya kung may problema ka sa buhay, dasal lang. Or kung gusto nyo, tell me how we can pray for you. Lagay mo sa comment section. Alright? Ipagpatuloy natin. After ng Korean War, ay nagpatuloy na ang pagdami ng Catholics sa bansang Korea. Almost 6 million na sila dito ngayon. Nag-grow sila ng 1,200% mula noong 1960s kung saan 500,000 lang ang bilang ng mga Catholics noon. Paano nangyari yun na dumami ang Catholic sa Korea? Dahil ba nag-convert sa Catholicism si Rain? My name is Rain. Pero hindi lang yun ha. Nice ko rin sabihin na noong 2014, pumunta si Pope Francis sa Seoul and he beatified 124 Korean martyrs dahil sa pag-witness nila sa gospel. Alam niyo ba kung saan gaganapin ang susunod na World Youth Day? Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Sa South Korea, noong 2023, may nag-survey sa mga taga-SOCOR and survey says 21.4% of respondents trust the Catholic Church compared to other religions in the country. Bakit kaya? Isa dito ay ang misyon ng simbahan. Throughout history, ang simbahang Katoliko ang nagpapatayo ng schools, colleges, hospitals, elderly care, migrant advocacy, environmental protection, pro-life advocacy, and many more. Kaya bakit dumadami ang Katoliko sa South Korea? Dahil ba on fire ang lay people sa kanilang faith right from the very start? O baka dahil sa hirap na dinanas ng mga Katoliko sa bansang ito? O baka dahil nakaka-inspire ang mission ng mga Katoliko sa bansang ito? Kung ano man yan, I'm sure ang Holy Spirit ang gumagalaw sa puso ng mga Koreano. Kaya pagdasal natin sila at maging inspirasyon natin sila sa paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Alam mo ba na ang pinakamalaking Muslim country sa buong mundo may tahimik pero totoong pagdami ng mga Katoliko? Hindi ito viral headline, hindi rin ito madalas binabalita. Pero sa ground level,
ay may growth, may conversions, may mga simbahan na napupuno. Ano ang nangyayari? At bakit? Pero bago ang lahat, ano muna itong bansang tinutukoy ko? It's none other than Indonesia. Watch until the end para malaman nyo kung paanong dumadami ang Katoliko sa Indonesia. Kapag sinabi nating Muslim nation, kadalasan inisip natin, siguro mahirap maging Christian diyan. Sa ilang lugar, siguro totoo. May restrictions, may social pressure, may challenges. Pero ang nakakagulat sa bansang Indonesia ay may steady at documented growth ng Catholic population sa ilang rehiyon. At hindi ito explosion na parang overnight. Siguro mas tamang tawagin na quiet but consistent growth. Context muna. Ang Indonesia ang may pinakamalaking Muslim population sa buong mundo. Daig pa nila ang mga bansa sa Middle East. Daan-daang milyon tao dito ay Muslim. Pero hindi ito isang monolithic religious culture. Maraming ethnic groups, maraming languages, at iba't ibang local traditions. May mga probinsya na halos lahat puro Muslim, may iba na halo-halo, may Christian, may Hindu, may indigenous beliefs. At sa diversity na ito, may mga lugar kung saan malakas ang presensya ng mga Kristiyano at kabilang dito ang mga Katoliko. Upang maintindihan natin kung bakit may paglago ng Katolisismo sa bansang Muslim na ito, kailangan muna nating balikan kung paano nakarating ang Catholicism dito. Ang unang dating ng Kristyanismo sa Indonesia ay noong ika-7 siglo, pero hindi pa ito agad niyakap ng bansa. Not until noong 16th century, nung dumating ang mga Portuguese traders at missionaries sa archipelago, sa kanila ito binigyan ng pansin. Sila ang unang nagdala ng Katolisismo sa Indonesia. Isa sa pinakakilalang missionary noon ay si Saint Francis Xavier, isang Jesuit na misyonero. Siya ang nagdala ng faith sa mga isla tulad ng Ambon, Ternate at Morotai noong 1540s. Pero nagbago ang ihip ng hangin dahil noong 1605, pinalitan ng mga Dutch ang mga Portuguese at pinamunuan ang rehiyon bilang bahagi ng Dutch East Indies. Ang mga Dutch ay Calvinist Protestants, kaya pinagbawal ang Katolisismo sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ngunit ilang dekada at siglo rin ang lumipas. Noong 1806 to 1807, nagbago ulit ang polisiya. Ang bagong Dutch Governor General na si Herman Willem Daendels ay nagbigay ng kalayaan sa mga Katoliko na mag-practice ng kanilang pananampalataya at muling binuksan ang mga simbahan. Ito ang naging simula ng muling pag-usbong ng Catholic missions sa bansa. Kaya noong 19th at 20th centuries, dumami ang mga misyonero mula sa iba't ibang kongregasyon tulad ng Missionaries of the Sacred Heart, Capuchins, at Society of Divine Word or SVD missionaries. Sila mga nagtatag ng mga parokya at apostolic prefectures sa iba't ibang rehiyon sa Indonesia. Isang malaking milestone sa kasaysayan ng simbahang Katolika doon ay ang ordination ng unang Indonesian bishop, si Albertus Sojijapranata, noong 1940. Ito ang nagudyat ng Catholic community sa bansang ito ngayon ay hindi na lang pang-kolonyal, kundi tunay na bahagi na rin ng buhay ng mga Indonesians. Noong 1961, sa utos ni Pope St. John XXIII, opisyal na naitatag ang Catholic ecclesiastical hierarchy sa Indonesia by dividing the territory into 6 ecclesiastical provinces. In 1967, si Bishop Justinus Darmojuwono became the first Indonesian cardinal. Isang malaking hakbang para sa lokal na simbahan. Ngayon, paano dumami ang Catholic sa Indonesia to 3% of their population? Bago natin sagutin yan, nais ko lang sabihin na ang goal ng channel na ito is to make our Catholic faith viral. And to do this, I would like to request 2 things. Una ay patuloy niyong ipagdasal ang channel na ito. Madami tayong mga bashers at mga persang gustong ipa-shutdown or i-shadow ban ang channel, kaya makakatulong ang inyong mga dasal. Pangalawa, if you're getting value from this video, please hit that subscribe button down below. And while you're at it, baka pwede naman paki-like na rin ang video and hit that notification bell para close na tayo. Kamusta? Ano pang mga bansa ang dumadami ang Katoliko na gusto nyong i-feature natin sa channel na ito? Write it down sa comment section below. Okay, magpatuloy na tayo. Kahit na 3% lang ang Katoliko sa Indonesia, ang Catholic Church doon ay hindi maliit dahil milyon-milyon ang miyembro nito. Meron silang dioceses,
may seminaries, may religious orders. Meron din silang Catholic universities at schools. Sa ilang urban centers at certain islands, visible ang Catholic life. Ang bansang ito ang may pinakamalaking archipelago sa buong mundo at isa sa isla nila na kung tawagin ay Flores Island is composed of 90% Catholics. May 2,700 churches doon at may isang malaking tourist spot for Catholic pilgrimage sa bansa. May 3 reasons kung bakit dumadami ang Katoliko sa Indonesia. Reason 1, education and service. Isang malaking factor sa pagdami ng Catholicism sa Indonesia ang Christian witness through service. Kaya kung gusto mong mag-evangelize, paglingkuran mo muna ang taong ini-evangelize mo. Sa maraming lugar, Catholic institutions ang kilala sa quality education, medical missions, hospitals, disaster response, at outreach sa mahihirap. Maraming non-Catholics ang unang nakaka-encounter ng Christian faith hindi sa preaching, kundi sa experience. Dito ako tinulungan, or dito ako pinag-aral, o dito ako inalagaan. Kapag ang tao ay nakaranas ng konkretong pag-ibig, nagiging bukas silang magtanong ng saan kaya nanggaling ito. And of course, mas madali na natin silang ipakilala kay Jesus. Reason number 2, personal relationships. Maraming mga conversions doon hindi nagsimula sa YouTube video or public debate, kundi sa personal na relasyon. Kaibigan, kaklase, katrabaho, asawa, fiancé. Kapag nakita ng authentic Christian life ang Indonesians, may consistency, may moral clarity, may kababaang loob, nagkakaroon tuloy ng curiosity. Minsan nagsisimula lang sa tanong na, bakit ka ganyan magdasal? Or, bakit ka nagsisimba linggo-linggo? Or, bakit mo siya pinatawad? Kahit nasaktan ka na. Noon ay sinabihan ni Pope Francis ang mga Indonesian Catholics to share the faith with respect to cultural diversity. Now, Indonesian Catholics are reaping the benefits of Pope Francis' wisdom. Reason number 3, structure and sacramental life. May mga converts na nagsabi na naakit sila sa malinaw na moral teachings ng simbahan, sacramental worship, at sense of sacredness sa liturgy, lalo na sa isang mundo na mabilis magbago ang moral standards. May mga tao na naghahanap ng matibay na consistent na gabay. Ang structured catechism, formation process, at sacramental preparation, ito ang nagbigay ng pakiramdam na hindi ito improvised, may lalim at may ugat sa kasaysayan. Ayon sa paper na ito ni Francisca Widyawati, malaking tulong din talaga ang pag-preserve ng local language and culture sa paglaki ng Indonesian Catholic Church. That's one more point sa wisdom and words ni Pope Francis. Lingid sa kaalaman ng marami na may mga bansa na biglang naging majority religion ang Catholicism. From being almost zero Catholics, ay nag-boom ang dami ng Katoliko sa mga bansang ito. Kamangha-mangha, di ba? Bibilangin natin ang top 5 countries kung saan nangyari itong phenomenon na ito. Ano-ano ang mga bansang ito? Kung proud Catholic ka, sit back and enjoy. At kung di ka proud sa pagiging Katoliko, stick around dahil kapag umabot ka sa top 1, I'm sure magiging proud ka sa religion na ipinasa sa iyo ng inyong mga magulang. Okay, simulan natin sa number 5, CAR. Hindi ito Cordillera Autonomous Region, but Central African Republic. Bansa ito sa Africa na dati ay walang misa, walang pari, pero ngayon majority Christian nation na siya. Around 38% are Catholics. Noong late 1800s, dumating ang mga French Catholic missionaries sa bansang ito, yung mga tinatawag na Spiritans. Hindi sila dumating para manakop, kundi as priests, teachers, and doctors. Pero walang katapusan ang religious war sa bansang ito at ang simbahang Katoliko ay patuloy na nagiging tagapamagitan sa kapayapaan sa bansa under Cardinal Zapalainga. Noong 2015, mismong si Pope Francis na ang pumunta sa bansang ito upang buksan ang Holy Door sa Jubilee of Mercy sa Cathedral of Notre Dame in Bangui. Ito ay sa gitna ng kaguluhan. Kaya kahanga-hanga ang pananampalataya ng mga nasa CAR. Ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santong gumagabay sa simbahang tinatag ni Kristo, the Catholic Church. At number 4, Papua New Guinea. Imaginein mo may isang bansa na may mahigit na 800 indigenous languages, libo-libong isla at tribo, at walang idea kung sino
si Jesus Christ. Well, hindi mo na kailangang mag-imagine dahil ganito ang Papua New Guinea bago dumating ang Catholicism. Bago ang Christianity, animism ang religion ng bansang ito. Diyos lang ang mga anito ng bundok, gubat at iba't iba pa. Noong 1500s, unang dumating ang mga Spanish at Portuguese explorers sa Papua New Guinea. May mga kasama silang misyonero, pero sandali lang ang simbahan noon. Parang duman lang sila sa Papua New Guinea and nag-relax lang sila doon. It's not until the late 1800s kung kailan talaga lumago ang Catholicism sa Papua New Guinea through German and French missionaries at ng Divine Word Missionaries o SVD. Hindi naging madali ang dinanas ng mga Catholic missionaries doon dahil marami sa kanila ay namatay sa sakit, gutom at karahasan from the local resistance. Pero dahil sa pagpupursigi ng mga pari at missionaries, gaya ni Father Gerald Teis, SVD, na nag-aral ng local na wika at hindi tumigil sa misyon, unti-unting niyakap ng mga tribo ang pananampalatayang Katoliko. 95% ngayon ng population ng Papua New Guinea ay Christians. And among the Christians, Catholics ang may pinakamarami, around 26 to 30% of the population, making Catholicism the religion na may pinakamaraming members sa bansa. Ang number 3 ay Rwanda Forever! Wakanda forever! Nung una ay walang nakakilala sa pangalan ni Kristo sa Rwanda. Ang pananampalataya nila ay umiikot sa mga ninuno at mga espiritu ng kagubatan. They practiced ancestral religions. Noong 1900s, dumating ang mga missionaries sa Rwanda. Ito yung mga tinatawag na White Fathers, led by Bishop Jean Joseph Hurt. By 1970s, mahigit 60% na ng Rwandans ay Katoliko. Pero, unlike other countries in this list, hindi malasanto ang ilang mga pari na dumating sa Rwanda. Lalo na noong 1994 genocide, nasira big time ang simbahan dito. I mean, ang reputasyon. Kasi may mga pari at madre na nagligtas ng buhay, pero may ilan din na sila mismo ang sangkot sa genocide. Tungkol sa anong genocide na ito? Ito ay laban ng mga ethnic group sa Rwanda. Ang Tutsi tribe laban sa Hutu at Twa. Anong kinalaman ng simbahan dito? May isang incident sa isang simbahan kung saan nag-take refuge ang 1,500 na Tutsi members. Linaglag sila ng isang local priest sa authorities at binuldoze ang simbahan hanggang sa gumuho. Tapos ang mga local militia ay gumamit ng rifles at machete para patayin ang mga nagtatangkang tumakas. Ito ang role ng ilang mga clergymen at madre sa genocide. Since then, ay constantly na humingi ng tawad ang simbahang Katoliko sa Rwanda. Sabi ni Bishop Felipe Recumba, spokesperson ng Catholic Church sa Rwanda, and I quote, "We apologize for all the wrongs the Church committed. We apologize on behalf of all Christians for all forms of wrongs we committed. We regret that the Church members violated their oath of allegiance to God's commandments." End of quote. Si Pope Francis mismo ay humingi din ng tawad sa President ng Rwanda sa mga ginawa ng clergymen noong 1994 genocide. Pero ganun pa man, nanatiling dominant religion ang Catholicism sa Rwanda at 40% as of 2022. Okay, kung may bago kayong natutunan sa video na ito, baka pwede mo papindot ng subscribe button nandyan sa baba. And while you're at it, pakilike na rin ang video and hit that notification bell. Okay, pagpatuloy na natin. Alam mo ba kung ano itong isa pa sa pinaka-Catholic na bansa sa Africa na patuloy na dumadami ang Katoliko? Ang number 2 country natin ay Burundi. Noong 1879, unang nagtangkang mag-evangelize ang mga Catholic priest sa Burundi. Pero pinatay sila, kaya bumalik sila after a few years. Pero pinatalsik ng slave traders. Pero bumalik sila ulit. Pero mission failed and the priest fled. Kaso gayon pa man, hindi sila sumuko. Noong 1898, dito na itatag ang unang permanent Catholic mission sa Burundi. And during that time, halos walang Katoliko sa bansang ito. Up until 1915, nasa around 0.2% lang ang mga Catholics dito. Ngayon, halos 60% na ang mga Katoliko sa Burundi. Gaya ng ilang bansa sa Africa, utang nila sa Germans and Belgian missions ang paglaganap ng Catholic faith sa Burundi. But more than that, ang dahilan ng paglaganap ng simbahan sa bansa ay dahil sa malakas ang local clergy, active ang youth sa parishes, and yung mga tinayong Catholic schools and hospitals. Okay, number 1 na tayo. Ito'y walang iba kundi East Timor or Timor-Leste. For centuries,
animism ang religion ng mga katutubo sa bansang ito. Ang nagdala ng Catholic faith dito ay ang mga Dutch and Portuguese traders noong 16th century. It's not until the Indonesian occupation kung saan 200,000 people ang namatay, dito palang nakita ng mga taga East Timor ang tapang at habag ng simbahan. Ang simbahan ang nag-push at nag-advocate for human rights and the protection of the oppressed. Kaya dahil doon naging simbolo ng resistance and national identity ang Catholicism. Kaya noong 1989, dumalaw si Pope St. John Paul II sa bansang ito kahit na may matinding tension with Indonesia. Ngayon ay nasa 97 to 98% na ang Catholics sa Timor-Leste. Mas mataas pa ang percentage ng Catholic population doon kesa sa Pinas. Habang sa Amerika, dumadami ang kabataang nagiging sekular, itong bansa namang ito, na mostly secular ngayon, dumadami naman ang nagiging Katoliko. Ayaw nyo maniwala? Tignan nyo ang news na ito. Nakuha ng Catholic Church ang Lutheran Church na St. John sa Stockholm dahil dumadami ang Katoliko dito. At kung alam nyo kung saan ang Stockholm, alam nyo na capital ito ng Sweden. Paano dumadami ang Katoliko sa Sweden? Watch until the end of the video to find out. Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. Ang bansang Sweden ay kilala sa magagandang tanawin, breathtaking landscapes, sa IKEA, at higit sa lahat, sa kanilang secular culture. Ano ang ibig sabihin ng secular? Ayon kay Merriam-Webster, A. Of or relating to the worldly or temporal. B. Not overtly or specifically religious. And C. Not ecclesiastical or clerical. In short, walang Diyos. I don't believe in God. I believe in science. However, sa kabila ng lahat ng post-Christian society na ito, isang nakakagulat na trend ang nangyayari. Ang mga Katoliko sa Sweden ay dumadami. Paano nangyayari iyon? Bibitilin ko muna kayo, but first, ano ba ang history ng Christianity sa Sweden? Ang unang mga misyonero sa Sweden ay galing sa Frankish Empire o modern-day France and Germany. Ito ay noong 8th and 10th century. Isa sa pinakauna na nag-evangelize sa Sweden ay si Saint Ansgar. Nag-preach siya noong 829 AD sa Birka, na isang major Viking trading center. And no, walang eat-all-you-can buffet sa Viking trading center na ito. Ang meron doon ay pagan worship ng mga Norse gods gaya ni na Odin at Thor. Yes, dito nakabase ang karakter ni Chris Hemsworth sa Marvel. Ang malaking turning point sa Sweden noon ay nung nag-convert to Christianity ang kanilang king na si King Olof Skibidi. King Olof na lang. By the 12th century ay dominant religion na ang Catholicism sa Sweden. Nagtayo sila doon ng dioceses, simbahan at monasteryo. Until noong Protestant Reformation noong 16th century kung saan naging main religion nila ay Lutheran. The Church of Sweden ang pangalan ng kanilang state religion hanggang sa year 2000. Sa makabagong panahon, halos kalahati ng bansa ang kaanib sa Church of Sweden. Ngunit kakaunti lang ang nagpa-practice ng faith. In fact, kung magsa-search ka sa Google ng most secular country in the world, Sweden ang nasa pinakataas ng listahan. Until, ayon sa website na ito, na Rome reports, number of Catholics in Scandinavian countries grow and 1,000 traveled to Rome for the Jubilee. Opo, kasama ang Sweden sa mga Scandinavian countries na ito. Eto pa, anti-Catholic prejudice disappearing in Sweden, says Cardinal. Ayon sa article, in an interview, Cardinal Arbolarius of Stockholm talks about ecumenical relations, immigration, and conversions to Catholicism in majority Lutheran Sweden. Eto, Catholic Church in Sweden between expansion, adversity, and return to tradition. Mahaba-haba itong National Catholic Register article na ito. I suggest you read it. And lastly, the Catholic Church is growing in Sweden. Young people are attracted. Paano kaya nangyayari ito? Bago ko sagutin, kailangan ay pindutin nyo muna ang subscribe button right there. Kung hindi nyo gagawin yan, di ko sasagutin ang tanong kung bakit dumadami ang Catholic sa Sweden. And while you're at it, pakipindot na rin ng like button and notification bell. Pero kung gusto nyo pang suportahan ang ating podcast, may aklat akong sinulat na pinamagatang Conservative Ka Ba? A 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Kung napapansin nyo ang napapansin ko na ang Christian values nating mga Pinoy ay unti-unti nang nabubura ng makabagong kultura, pues itong aklat na ito ang para sa inyo.
Sinulat ko ito in Taglish para madaling basahin. Ang 3-step approach ay prepare, paano makipag-usap, study, ano bang sasabihin mo, and apply, paano ko gagamitin ang mga natutunan ko. Available ang aklat sa St. Paul's Bookstore o sa Shopee link na ilalagay ko sa description ng video na ito. Kayo, ano naman ang bansa na dumadami ang Katoliko ang gusto nyong i-feature ko sa channel na ito? Comment down below. Alright. Ito na ang dahilan kung bakit dumadami ang Catholics sa Sweden. Ayon dito sa Sweden Herald, over a 10-year period, more than 19.4K daw ang nadagdag sa simbahang Katoliko sa Sweden. Mukhang konti lang kung tutusin, pero imagine niyo, secular na bansa ito. Isang himala na madagdagan ng 1,000 deboto ang Sweden. Pero ayon dito, ang pagdami daw ng Katoliko ay dahil sa immigration. Madami din daw ang young people na attracted sa Catholicism. Himayin natin ito. Immigration. Ayon kay Bishop Arborelius, marami daw sa mga immigrants na Katoliko sa Sweden ay mula sa Poland, Iraq, Africa, at ano to? Philippines. Yes, kung dati tayong mga Pinoy ang in-evangelize, ngayon ay tayo naman ang nag-e-evangelize sa mundo. Pero hindi lang yan. Marami din daw ang nag-convert. 2% lang daw ang Katoliko sa Sweden, pero every year, mga 100 daw ang nag-convert mula sa Lutheran pastors, asawa ng Catholics, Muslim, or even pagan people na walang religion. Hindi madali ang pinagdaanan ng Catholic Church sa Sweden. In fact, nakaranas ang simbahan noon ng arson and vandalism noong 2020. Kaya patuloy nating ipagdasal ang bansang Sweden. Ang dahan-dahan ngunit patuloy na pagdami ng Katoliko sa bansang ito ang patunay na ginagabayan ng Espiritu Santo ang simbahan na kahit sa pinaka-secular na bansa sa buong mundo, it's no match to the love of our Lord Jesus Christ. Anong gagawin mo kung ang simpleng pagsimba tuwing linggo ay pwede mong ikamatay? Paano kung ang krus na suot mo sa leeg ay pwede mong ikapahamak? Ganyan ang buhay ng milyon-milyong Kristiyano sa Nigeria. Isang bansa na kinikilalang isa sa pinaka-delikadong lugar sa mundo para sa mga tagasunod ni Kristo. Halos araw-araw may simbahang sinusunog, may mga paring kinikidnap, at may komunidad na winawasak. Pero sa gitna ng brutal na karahasan ay may nangyayaring himala. Sa kabila ng panganib, ang pananampalatayang Katoliko sa Nigeria ay hindi lang basta nakakaligtas, ito pa'y sumisiklab, lumalago at nag-uumapaw. Paano nangyari na ang isang lupaing mistulang impyerno para sa mga Kristiyano, nagliliyab ang pananampalataya na parang apoy? Yan ang sasagutin natin if you stick until the end of this episode. Para ma-appreciate nyo itong himala na nangyayari sa Nigeria, kailangan malaman nyo muna ang kondisyon ng mga Kristiyano doon. Sobrang tindi ng persecution ng Christians doon na napansin na din ito ni US President Donald Trump. Maging ang singer na si Nicki Minaj ay nagsalita sa UN tungkol sa persecution of Christians sa Nigeria. Ayon sa Open Doors World Watch List noong 2026, mas maraming Kristiyano ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Nigeria kesa sa lahat ng ibang bansa sa mundo na pinagsama-sama. Katunayan nga, sa 4,849 na Kristiyanong pinaslang sa buong mundo sa pagitan ng Oktubre 2024 at Setyembre 2025, 3,490 doon ay nasa Nigeria. Dalawa ang pangunahing muka ng terrorism sa Nigeria. Sa Hilagang Silangan, nariyan ang Boko Haram, isang brutal na grupo ng jihadist na ang meaning mismo ng pangalan nila ay Western education is forbidden. Ang misyon nila, magtayo ng isang Islamic Caliphate sa pamamagitan ng walang awang pag-atake sa mga simbahan, paaralan at komunidad. Sila ang nasa likod ng malawakang kidnapping tulad ng pagdukot ng daang-daang kabataang babae at walang awang pagpapasabog sa mga simbahan kahit sa mismong araw ng Pasko. Sa gitna ng rehiyon o ang tinatawag na Middle Belt, nandito naman ang armadong Fulani militant. Bagamat madalas itong sinasabing alitan lang sa lupa ng mga magsasaka at pastol, ang totoo ay mas madugo at may bahid ng relihiyon ang alitan nila. At armado din ng modernong armas ang Fulani militant. May isang balita nga na nagsasabi na sa loob lamang ng 220 days noong 2025, mahigit 7,000 Christians ang napatay nila. Pero mahalaga ding liwanagin na habang ang mga Kristiyano ang pangunahing target
komplikado ang karahasan sa Nigeria. Mismong United Nations ang nag-ulat na marami ding mga biktima ng Boko Haram ay Muslim, lalo na yung mga tumatanggi sa marahas nilang ideology. Minsan, ang gulo ay dahil sa politika, ekonomiya, at alitan ng mga lahi. Pero hindi may pagkakaila na ang pagiging Kristiyano sa maraming bahagi ng Nigeria ang pinaka-delikado sa lahat. Ngunit sa harap ng ganitong persecution, pakaisipin mong unti-unti nang maglalaho ang simbahan. Kabaliktaran ang nangyayari sa Nigeria. Habang ang mga simbahan sa ilang western countries ay nagsasara dahil wala nang nagsisimba, ang mga katedral sa Nigeria ay nag-uumapaw ng tao. Habang bumabagsak ang bilang ng mga gustong magpari sa kanluran, punong-puno naman ang seminaryo sa Nigeria. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Pontifical Yearbook ng Vatican, para sa taong 2025, ang population ng mga Katoliko sa Nigeria ay umabot na sa 35 million. Ibig sabihin, sila na ang pangalawa sa may pinakamalaking populasyon ng Katoliko sa buong Africa. At ang Africa ang tanging kontinente sa mundo kung saan patuloy na dumarami ang mga pari at seminarista. At isa sa nangunguna dito ay ang Nigeria. Sa katunayan nga, napakalakas ng paglago ng priesthood sa Nigeria na nagsimula na silang mag-export ng mga pari. Nagpapadala sila ng mga misyonero sa Europe at Amerika para punan ang mga kakulangan doon at buhayin muli ang pananampalataya sa mga bansang unang nagdala ng Kristyanismo sa kanila. Kaya dito natin makikita ang dakilang kababalaghan ng Diyos. Tale as old as time, habang tumitindi ang pag-atake sa mga mananampalataya, lalong tumitibay ang pananampalataya. Habang dumarami ang mga martir, lalong dumarami ang mga nabibinyagan. Paano ito naging posible? Bago natin sagutin yan, nais ko lang sabihin na ang goal ng channel na ito ay yung gawing viral ang ating Catholic faith. At para ito gawin, hihiling lang ako ng dalawang bagay. Una, please pray for this channel. I believe in the power of prayers, kaya need natin yan. Pangalawa, kung di pa kayo subscribed, bakit hindi nyo pa gawin? Libre lang naman mag-subscribe. Kaya hit that subscribe button down below. And while you're at it, pakilike na rin ang video and hit that notification bell para hindi kayo makamiss ng episode ng The J. Aruga Show. Ano pang bansa ang dumadami ang Katoliko na gusto nyong i-feature natin sa channel? Write it down sa comment section below. Alright, paano nangyari na ang bansang persecuted ang Christians, lumalago pa ang Catholic faith? May 3 reasons dito. Una, common theme sa lahat ng bansang ito na na-feature natin ang role ng simbahan. Malalim ang ugat ng Katolisismo sa Nigeria. Mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Hindi lang mga buildings ang simbahan doon. Naging din itong institusyon ng pag-asa. Sa isang bansa na madalas nakakalimutan ng pamahalaan ang mga tao nila, ang simbahang Katoliko ang nagbibigay ng serbisyo, mga paaralan, ospital, at tulong sa mahihirap. Kaya naman kapag lahat na ng institusyon ay bumabagsak na, ang simbahan ay maaasahan mong nananatiling nakatayo bilang isang haligi ng pag-asa. Number 2, ang formula na subok na sa 2,000 taon. Ayon kay Tertullian, ang dugo ng mga martir ay binhi ng simbahan. Ang kasabihang ito ay totoo din maging sa Nigeria ngayon. Sa halip na patay ng pananampalataya, lalo pa itong tumitibay at pinapalakas sa gitna ng persecution. Sinasabi mismo ng mga obispo at pari doon na dahil sa panganib, mas lumalalim ang kanilang pagdarasal, mas tumitibay ang kanilang komunidad, at mas kumakapit sila sa pangako ng buhay na walang hanggan. And number 3 reason, malakas ang kanilang komunidad. Dahil sa panganib, mas lalong nagiging mahigpit ang kanilang pagkakapit-bisig. Kapag may isang miyembrong inaatake ng terorista, ang buong simbahan ay nakikiisa para magdasal. Kaya ang bawat binyag sa kanila ay isang selebrasyon ng buong parokya. Ang bawat misa ay isang gawain na may tapang at pagkakaisa. Sa isang bansa na puno ng takot, ang simbahan ay nagiging isang tunay na pamilya. Isang kanlungan kung saan sila nakakahanap ng lakas, pagtanggap, at pagmamahal. And with that, ipagdasal natin ang mga persecuted Christians all over the world, especially in Nigeria. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, look with mercy upon our brothers and sisters in Nigeria who are suffering from violence and unrest. Protect every innocent life and shelter those living in fear. Heal the wounded, strengthen the weary, and comfort families mourning their loved ones. Lord Jesus, guide leaders and communities to work for justice,
healing, and lasting peace. Mother Mary, Queen of Peace, intercede for Nigeria and keep her people under your loving mantle. Amen. Alam mo ba na may pag-asa sa Amerika? Ayon dito sa 2025 article na ito ng National Catholic Register, may 50% increase in converts daw sa Cleveland, Ohio. May 67% increase in converts din daw sa Winona, Rochester, sa Minnesota, the same state na nangyari ang mass shooting recently. Ayon sa article na ito from the Catholic Herald, more Americans are joining the Catholic Church than leaving for the first time in decades. Itong chart na ito has been shared around in social media. At kung titignan mo ang slope from 2022 to 2024, napakabilis ang pagdami muli ng Catholics sa US. Alam mo ba na kung magpapatuloy ito year by year, makakakita ang US ng millions of people entering the Catholic Church every single year? Minsan ay binibigyan natin ng too much crap ang US pagdating sa Catholic faith nila compared sa rest of the world. Pero maganda yung sinabi ni Matt Fradd tungkol sa simbahang Katoliko sa US. And I quote, "As someone who wasn't born or raised in the US, I want to say something to my Catholic brothers and sisters in America. Don't apologize for your influence on the universal church. I know America and American Catholicism is a mixed bag. But honestly, the spiritual fruit coming out of the church in the US is remarkable. Hallow is now the #1 prayer app in the world. That's wild. Bible in a Year with Father Mike Schmitz continues to crush it, drawing both Catholics and Protestants back to Scripture. Bishop Robert Barron and Word on Fire continue to evangelize with beauty and intellectual clarity. Ignatius Press is publishing some of the most spiritually rich books in the Catholic world. Catholic Answers is equipping the faithful to defend the faith with clarity and charity. The St. Paul Center for Biblical Theology, under the leadership of scholars like Dr. Scott Hahn and Dr. John Bergsma, is equipping priests to know, love, and proclaim scriptures, helping the church rediscover the deep unity of scripture and tradition. EWTN, the largest religious media network on the planet, brings mass, catechesis, and solid Catholic programming into millions of homes daily. There are at least 800 more apostolates I'm forgetting. And now, for the first time in history, the church has an American Pope. Pope Leo XIV, a son of the church in the United States, now sits in the chair of Peter. God bless America. God bless the Catholic Church. God bless Pope Leo XIV. End of quote. Is it providence na ang Santo Papa natin ngayon ay nagmula sa US? Alam mo ba kung bakit noong time ng Roman Empire during the 1st century ay sobrang focused sina San Pablo at San Pedro makarating sa Rome? Dahil ito ang superpower noon. Sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong bansa ang superpower. Kung ang US ay nagiging Katoliko, imagine mo na lang what the Lord can do with them. Hindi pinangako ng Panginoon na kung magiging Katoliko, Kristiyano ka, ay magiging madali ang buhay mo sa mundong ito. However, pinangako niya sa atin na sasamahan niya tayo until the end of time. Gumawa ko ng video on overcoming challenges in your life. Kaninong mga santo ka pwedeng humingi ng intercession kapag malungkot ka? Kung gusto mo ng comfort sa buhay mo, panoorin mo lang ang video right here.